dear beloved, Boss Mike, Cervera. Meron ding kritisismo. Meron ding Ah, kritisismo na kalimutan. panoorin nyo mga kababayan ha. Tapos bigyan natin ng reaksyon ha. Bigyan natin ng reaksyon. Panoorin nyo to. Pero Pasok! yung mga flood control corruption. Hmm. O wala, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakaila to ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Sa na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1 million%. Oo. So, Kita nyo, over kakasip-sip. Sabi ni Toby Chanko, oo, ha? 1 million% ba? Ano yung sabi ni Atty. Claire? 1 million na 1,000%. Oh, ano sabi Atty.? sangkot sa flood control. Sagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1 million%. Kita nyo, 1 million nga. Grabe, no? Grabing paninipsip ni Toby. Sa bagay, kailangan sumipsip mga kababayan kasi wala nang dugo eh. Namumutla na si Toby. Di ba mga kababayan ko, 1 million% daw pananagutin ni Sara Duterte ang mga may kasalanan. Ito naman yun sa atin, mga kababayan ko. Nakalimutan yata ni Bangkay na si Sara Duterte ay may kinakaharap ngayon na reklamo kaso. May habla si Sara Duterte ngayon sa kadahilanan ng pagnanakaw. Ibig sabihin ni Toby, mga kababayan, kung kaya palang magpanagot ni Sara Duterte ng mga sangkot sa pagnanakaw, di dapat unahin niya sarili niya. Ngayon mga kababayan ko, isipin niyo tong sasabihin ko ha, nasaan si Sara? Bakit hindi dumadalo diyan sa hearing sa Kongreso? Bagkos, ayun takbo. Oo, kumyatit. Karipas. Kumyapot. Diba? Mga kababayan ko, sabi ng mga DDS noong panahon ng tukang ni Digong, walang dapat ikatakot sa tukhang kung hindi ka naman adik. Ang sabi ko naman, wala kang dapat ikatakot, Sara, sa kamera kung hindi ka naman nagnakaw. Alam nyo, lahat na lang pwede nating ibalik sa kanila, no? Yung mga salitaan nila, di ba, Karo ba? Yung salitaan nila noon na, huwag kang matakot kung hindi ka adik, huwag kang matakot sa tukhang. Di ba, mga kababayan ko? Bakit ngayon? Kung hindi ka magnanakaw, hayop ka, Sara Duterte, huwag kang matakot sa hearing. Tao ka mo ha! Kaso, mga kababayan, kumyapot, karipas ng takbo. Ay, kura-kura, nagtaray ni Sara. Kininam. Diba, mga kababayan ko, nasan si Sara ngayon? Nagtaray, kumyapot, karipas ng takbo, hingi ng tulong sa Korte Suprema. Walastik, mga kababayan ko. Ayan maliwanag yan Kaya ikaw, Toby, tumigil ka na. Wala kang bilang. Oo. Kung sa bagay, mga kababayan, sabi nga natin, yung pong mga taga-suporta ni Sara, mga bobo. Di ba? Bobo talaga, mga kababayan. Ito, sample. Sampulan natin mga kababayan ko. Pasok! Ito po ang Kita nyo. Ganito kabobo yung mga DDS, mga kababayan, madaling mauto, madaling maniwala, sa mga nakikita lang nila.
hindi na nila nilalaliman yung pag-iimbestiga. Hindi na nila nilalaliman yung pangunawa. Katulad nitong bobo na to. Nuknukan ng bobo ho ito, mga kababayan ko ha. Tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, yung mga bobo nakakapagluklok ng isang vice presidente at ng isang number 1 senator. Tignan nyo mga kababayan, si Bongo, binoto nila. Tignan nyo si Robin Padilla, binoto nila. Tignan nyo si Sara, binoto nila. Kaya wag nyong hahamakin ang kakayanan ng mga mangmang bobo tanga kasi nakakapagluklok talaga sila. Kaya yung mga mapagsamantala na mga politiko, yaan, gamit-gamit nila. Kaya yung mga sinasabi, mga kababayan, nako, Diyos ko, pangbobo lang talaga. Eto, tingnan nyo, panoorin nyo. Pasok. Saan kukuha ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao? Bahay nga ni Duterte, bulok eh. Oo, tama eh. Bahay nga ni Duterte, doon sa Davao mas mayaman pa itong bahay ng kakapasok lang sa Kongreso. Tingnan nyo mga kababayan, saan daw kukuha ng pambayad si Duterte? Kita nyo kabobo. Marami na hong mga DDS ang nagsasabi nga na mga bayaran sila. Yung nakatae sa spa. Ay, sorry sa mga kumakain ho, mga kababayan, mawalang galang. Di po ba? Yung nakaigit sa spa. Di ba tinakbo daw niya yung pambayad sa mga vlogger nila? Sabi rin ng mga hindi naliligo at ni Maharlika, nagpapasahan sila ng mga bayad nila. Yung isang bakla na mukhang bakulaw na tumakas na. Itinakas yung pondo para pambayad sa mga vlogger din nila. Hindi na nga nakikita. Sino pa, mga kababayan ko? Si Kap Niño mismo. Umamin na nung dati siyang DDS, bayad na bayad daw talaga sila. Pero eto, syempre itatanggi niya. Ngayon, kalimutan muna natin. Iwan muna natin yung bayaran. Given na yan. Itatanggi nila yan kahit na alam nilang katotohanan. Tanungin nyo siya kung ano trabaho niya. Hindi ba mag-rally ng mag-rally at magnangaw-ngaw? Sa palagay nyo, walang trabaho, walang pinagkukunan, walang negosyo. Saan kukuha ng pera ito? Di ba mga kababayan ko? Dito naman tayo sa pangunawa nila. Para saan nga naman daw kukuha ng pambayad? Kung si Digong, kita nyo daw yung bahay. Bulok daw. Mga kababayan ko, hindi nila kilala ang Duterte. Ang mga Duterte mapagkunwari. Magaling gumawa ng props para kaawaan, paniwalaan. Pero mga kababayan ko, tignan nyo naman, yan ba yung mahirap? Nakakapagbayad ng 150 million kada buwan sa abogado niya? Bubu mga kababayan Basta DDS, target ng mga politikong mapagsamantala. Katulad nito, yan ang target nila. May magpapatotoo mga kababayan ko. Na si Digong ay grabe ito lahat daw ng mga babae ni Digong sa isang tindahan lang daw binibili ng mga appliances. Mga kababayan eto. Kuyang, pasok Pag pumapasok yan si Digong doon sa... Pakinggan nyo to mga kababayan ko. Sagot ito sa mga bobong DDS. Sagot ito sa mga nagsasabing mahirap si Digong. Kalimutan nyo na yung may abogadong si Kapman na 150 million kada buwan. Kada buwan. Alam nyo po ba yung 150 million pag tinayo natin? Palasyo na yan. Hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan ng mga bobot tanga yan. Bakit kulang sa kaalaman? Kulang sa kaalaman tong mga hinayupak na to Walang ginawa lang ito kundi magmura ng magmura. Hindi nag-iisip Di ba? Alam nyo ba, yung buwan-buwan, 150 million, mansion na yan. Sobrang ganda at sobrang pabuloso na bahay na yan. Tama mga kababayan kasi nakapaggawa ako ng worth 8 million mga kababayan na bahay
Oo, maganda na yung nagawa ko eh. Di ba mga kababayan ko? O sabi dito ni It's Just Me, 150 million sana binalik na lang nila sa mga Pilipino. Marami kaming mahihirap, di ba? Boss Mike, oo, Cap Nino Boy, lighter. Puta, baka sapakin niya ni Nino. O eto, ang katotohanan, makinig kayo mga DDS ha, para hindi kayo nagiging mukhang tanga sa mga sinasabi nyo. Tingnan nyo mga kababayan, pasok! Eto ha, pakinggan nyo ang patotoo ni Kuya, pasok! At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, Oo. at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At ako ang tagabuhat. Grabe. Ako ang tagabuhat kasi akong head doon. At Kita nyo mga kababayan ko ha, lagi daw bumibili ng mga appliances si Digong sa tindahan na pinapasukan niya na siya po yung head doon, mga kababayan. Lahat ng mga babae niya nireregaluhan ng mga appliances para mabengbang niya. Grabe no mga kababayan ko no. Sa bagay sa ganung itsura ni Digong sino ba naman yung mga papatol sa kanila no? Sa atin kahit na palamig lang ang palamig at hopya lang yung pang date natin sa isang babae. Aba. 'Di ba mga kababayan, nabibebengbang natin eh. Pero si Digong kailangan appliances. Pangit eh. Eto, pakinggan nyo. Putik na yan, oh. Ito na, pakinggan nyo muna habang ako manunubig. At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. Ang laka! At ako ang tagabuhat. Siya Ako ang tagabuhat. tagabuhat. Kasi akong head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin. Ayop yung mga bodyguard ni Digong. Biruin nyo mga kababayan, napakarami daw appliances ang mga nireregalo ni Digong sa mga kabit. Sa mga kabit. Kita nyo mga kababayan ko? Magre-regalo ng mga appliances, siguro kompleto yan. Lahat na yan. TV, ano pa, mga kababayan. Lahat na, refrigerator, lahat ng appliances, binibili daw. Eto, si Purong Pinoy. Ayan na nga eh! Ayan kita mo. Sige tuloy natin. Guy, doon sa kabit niya. Gusto nyong, tapos gusto nyong gawing bayani yan? Huwag kayong magtaka kung saan kami nanggagaling, kaya ganito kami kay Digong. Dahil marami kaming alam kay Digong. Tuloy. At ako ang tagabuhat. Siya daw ang tagabuhat. Maliwanag, Ito yung mga saksi dapat. Ako ang tagabuhat. Kasi akong head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin magbuhat. Ang kapal ng mga mukha ng mga, yan di ba, Addictus Rex, Grabe, no? Makabengbang lang. Ganun yun, ganing. Musta nga, mayakmat, Yomski, mayata latta. Gwapo latta mat, syempre, Punta doon sa Toyota niya, yung Toyota na Hilux. Tagal na yan eh. Hindi nila lang tinapon kasi na mahirap siya. Pampakita daw na mahirap si Digong. Yung lumang Hilux daw ang ginagamit. Kita nyo mga kababayan ko, gumagamit daw si Digong ng lumang sasakyan, yung Hilux, para ipakita na mahirap. Pero ang katotohanan mga kababayan, yung mga kwarta nakatago, kay Bastinga at saka kay Pulong, di ba mansion? Mansion, yung mga bahay noon. Si Sara Duterte, di ba ganun din ang style ng tatay niya? Sa style ng tatay, ginagaya niya. Sabi ni Sara, paiyak-iyak pa.
Napakahirap ng nag-uupa sa Maynila. Anong klaseng drama yan? Drama ng drama si Blackstar. Diba? Ganun yung drama nila eh. Pero ang totoo, hindi maitatago. Di ba? Pati yung bahay nila, hindi niya binago. Kasi pag binago niya, mahalata ang korupsyon. Kita nyo? Nasa na yung bobong isang vlogger na yon? Yung idol ni, yung idol mo, Porong, taliwas dito kasi bobo to. Ando po ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao, bahay nga ni Duterte, bulok eh. Tama eh. Kita nyo, ang katwiran, ang babaw, bahay nga daw ni Duterte, bulok eh. Pero kung ang uunawain nyo, yung sinasabi ni Kuya kanina, mga kababayan, ito ang may silbi. Ito ba nakarating na sa bahay ni Duterte? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pasok! Kaya doon ko nung tumakbo siya bilang presidente, nung nagsalita siya na hindi siya korap. Galit siya sa korap. Nalala ko tuloy. Ang sama-sama pala ng ginawa niya noon. Kita mo, Porong? Naalala nung tagabuhat ng mga appliances na binibigay sa mga kabit ni Digong? Diba, mga kababayan? Naalala niyo, binibigyan tapos ganyan. Tuloy. Na halos lahat ng kabit niya doon kinukuha Nako! yung mga gamit. Kita nyo, halos lahat. Ibig sabihin, marami. Ibig sabihin, mga kababayan, maraming binebengbang si Digong. Tuloy. Ako mismo ang nagkakarga doon sa naglalagay doon sa sakyan niya. Yung driver niya, yung pumunta sa sa Senate, na sinungaling. Yan, kita ko yan. Lahat ng mga gamit ng mga kabit niya noon, galing yun sa amin, kumpanya. Ganun siya kakurap noon pa lang. Hindi yan lumalapit sa manager namin. Binibigay lang sa akin yung yung listahan. Microwave oven, rice cooker, toaster, basta lahat. Electric pan, o anong kailangan ng kanyang kabit. Kabit! Sabi siguro ng kabit, bago bengbang, pengi mo ng appliances. Syempre, si Digong, alam nyo na. Daig pa kuneho. Bengbang gusto mo, appliances first. Di ba? Grabe talaga si Digong, manyakis. Doon sa amin kinukuha. Kasi Chinese yung may-ari. Kaya doon, nung tumakbo yan noong 2016, tinago ko lang sa sarili ko. Kasi masama kasi yung maging marites na lang tayo. Pero kitang-kita na ngayon sa flood control. Kita nyo, mga kababayan ko, tinago niya na lang, sinarili niya na lang yung mga nasaksihan niya para hindi sabihin na marites siya. Pero ngayon, natauhan na. Di ba? Kaya maraming mga DDS, mga kababayan, ayaw na. Pasok. Alam pala niya na yung DPWH ay grabing korupsyon. At yung mga anak niya, nung nakaupo siya bilang presidente, ang lalaki ng mga confidential fund, hindi lang yung kay BBM ngayon na hiningi ni Sara. Grabe! Totoo yung sinasabi. Yung mga anak daw, ang lalaki ng confidential fund. Anong ginawa nila dyan? Siyempre, nagnakaw sila ng nagnakaw. Ayop na yan. Sa mga bagong dating, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Lynn Mariano. Nabuhay sila sa pira. Grabe, na hindi nila pinaghihirapan. Ay, grabe, sakit nun. Nabubuhay sila sa pera na hindi daw nila pinaghihirapan. True! True lalo! Diyos ko. Sana mamulat na yung mga unggoy, Tayong naghihirap para palamon sa mga pagnanakaw na yan. Kaya ibuto pa niyo yan sila. Si Sara. Si Sara nga halos nga hindi nagtrabaho yan sa City Hall. Hindi nga yung marunong humarap. Kita nyo? Hindi nga daw nagtrabaho sa City Hall. Hindi nga daw humaharap. Kahit naman sa OBP. Hindi rin humaharap Sa hearing na nga lang, takot na takot Grabe, no? Mga Duterte, kawatan daw.
Wala akong nakitang project niyan. Oh. Isang ginawa lang niyan. Oh, wala daw nakitang project. Porong! Yung idol mo, si Sarah, di ba sabi nyo noon, Porong ganito, no? Ulitin natin kay Porong. Kasi si Porong, mga kababayan ko, kaibigan na natin dito kahit DDS yan. Sabi nyo noon, wala kang ikatakot kung hindi ka na, wala kang dapat ikatakot sa tukhang kung hindi ka naman adik. Tama naman. Ngayon, ang balik natin, wala kang dapat ikatakot, Sara, sa hearing kung wala ka namang ninakaw. Tama. Oh, wala ka dapat ikatakot, Sara. Kung wala ka namang dinudugas, ninanakaw, hayop ka. Di ba? Yung si Digong magaling sa bengba. Gusto. Loko rito si Porong. Si Porong mukhang ano na to kunyari lang no. Eto na. Doon sa City Hall Ah. Yung TV nila na nakalagay doon sa sa sanggunian ng mga trabahante nila, nanonood na ng TV, walang ginawa. Yun lang, sinabihan niya, tanggalin yung TV. Kasi ang laging trabaho niya, ang laging lakwatsa. Lalakwatsa ang trabaho. Ang lagi daw trabaho ni Sara Duterte, maglakwatsa. Totoo naman, nakikita naman natin, di ba? Pasyal lang ng pasyal. Siguro, nung panahon ng mayor siya sa Davao, yun, lakwatsa lang sila ng lakwatsa ni Amy. Grabe, no, mga kababayan, yung mga revelasyon na to. Gusto nyo bang, panoorin to ng hindi ko bibigyan ng reaksyon? Press 1 sa gusto, ipi-play ko to, ipi-play ko to ng tuloy-tuloy. Press 1. Gusto nyo pa bang panoorin ito para mas maliwanag sa mga manonood? Press 1! Diba? Game. Press 1. Ayan, panoorin nyo ng buo. Pasok! At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At ako ang tagabuhat. Kasi ako ang head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin magbuhat. Papunta doon sa Toyota niya, yung Toyota na Hilux. Tagal na yan Hindi nila lang tinapon kasi na mahirap siya. Di ba? Pati yung bahay nila, hindi niya binago kasi pag binago niya, mahalata ang korupsyon. Kaya doon ko nung tumakbo siya bilang presidente, nung nagsalita siya na hindi siya korap, galit siya sa korap. Nalala ko tuloy. Ang sama-sama pala ng ginawa niya noon. Na halos lahat ng kabit niya doon kinukuha yung mga gamit. Ako mismo ang nagkakarga doon sa naglalagay doon sa sakyan niya. Yung driver niya, yung pumunta sa Senate, na sinungaling. Yan, kita ko yan. Lahat ng mga gamit ng mga kabit niya noon, galing yun sa amin, kumpanya. Ganun sa kakurap noon pa lang. Hindi yan lumalapit sa manager namin. Binibigay lang sa akin yung listahan. Microwave oven, rice cooker, toaster, basta lahat. Electric pan o anong kailangan ng kanyang kabit. Doon sa amin kinukuha. Kasi Chinese yung may-ari. Kaya doon, nung tumakbo yan noong 2016, tinago ko lang sa sarili ko. Kasi masama kasi yung maging marites na lang tayo. Pero kitang-kita na ngayon sa flood control. Naalam pala niya na yung DPWH ay grabing korupsyon. At yung mga anak niya nung nakaupo siya bilang presidente, ang lalaki ng mga confidential fund, hindi lang yung kay BBM ngayon na hiningi ni Sara. Nabuhay sila sa pera na hindi nila pinaghihirapan. Tayong naghihirap para palamon sa mga pagnanakaw na yan. Kaya ibuto pa niyo yan sila, si Sara. Si Sara nga halos nga hindi. Nagtrabaho yan sa City Hall, hindi nga yung marunong humarap. Wala akong nakitang project niyan. Isang ginawa lang yan doon sa City Hall Yung TV nila na nakalagay doon sa sa sanggunian ng mga trabahante nila, nanonood na ng TV, walang ginawa. Yun lang, sinabihan niya, tanggalin yung TV. Kasi ang laging trabaho niya, ang laging lakwatsa at sumba.
Hindi naman halatang nagsusumba si Sarah. Halata bang nagsusumba si Sarah? Ano? Sinusumba niya yung mukha niya? Kasi yung mukha niya lang yung nagkakamasyal talaga. Tama, mga kababayan. Oy, thank you, kuya. Sana maliwanagan na lahat sila. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Grabe! Nagsusumba. Puta, mga kababayan, yung mukha niya lang yung nagkakamasyal. Our beloved Boss Mike Cervera.